Naniniwala ka ba sa swerte o mga pampaswerte? Hello, what's up? Your best here. Sa video na ito ay kilalanin natin ang isang uri ng pampaswerte na bihira lang daw matagpuan. Ito ay ang bulaklak ng tanglad. Masarap magkaroon ng sariling negosyo, maliit man o malaki. Lalo na kung ito ay magiging successful at maunlad. Gaya ng mga grocery store, karinderya o kantin. Subalit minsan napaisip ka na rin ba na sadyang may mga tindahan na matao o dinadagsa ng karamihan? Aminin man nila o hindi ay mayroon silang mga tinatagong sekreto. Sekreto na maaring pinaniniwalaan nilang nagdadala sa kanila ng magandang hanap buhay. Alam mo ba na ang tanglad pala o lemongrass ay mayroong mutya sa anyo ng bulaklak na maaari mong gamitin bilang pampaswerte sa iyong mga negosyo. Ang tanglad ay isang tropikal na halamang damo na kilala bilang pampalasa at halamang gamot dahil sa taglay nitong amoy na nahahawig sa citrus lemon. Kilala ang tanglad sa mga bansang Sri Lanka, India, Burma, Cambodia, Thailand at maging dito sa atin sa Pilipinas. Pero bukod pa sa gamit ito sa kusina at medisina, ay pinaniniwalaan ng mga antingero o ng mga matatanda na ang bulaklak ng halamang ito ng tanglad ay maaaring magdala ng swerte lalo na sa mga may negosyo. Sinasabi na bibihira lamang mamulaklak ang tanglad at kapag nagkataon daw na makakita ka nito ay kunin ito at patuyuin at saka ibalot sa pulang tela. Kung sakali naman na ito ay nasa iyong bakuran, ay mas mainam na hayaan itong matuyo sa kanyang puno, sapagkat ito ay mas higit pangang mabisa. Gaya ng tanglad at nang mabango nitong amoy, ay dadagsain daw ng mga customer ang iyong negosyo, maging tindahan man ito o karinderya. Ito ay halos maituturing na nga ring mutya, sapagkat ito ay nagmula din sa kalikasan. Mainam na ito ay ingatan at huwag na huwag ipagyayabang. Gayunpaman, mayroon man o walang dalang magandang swerte ang mga mutya gaya nito, ay lakipan pa rin natin ng sipag at tiyaga ang lahat ng ating mga naisin o pangarap na pag-unlad sa buhay. At huwag na huwag makakalimot na tumawag sa may kapal. Ang puno ng kawayan ay isang tropikal na halaman sa pamilya ng Poaceae, isa ring uri ng lumalaking damo. Ang puno ng kawayan rin ang ilan sa mga punong pinakamabilis humaba o tumaas sa buong mundo. Ito nga ay kayang humaba o tumaas ng 910 metro o 36 inches sa loob lamang ng 24 oras. Ang kawayan rin ang isa sa mga halaman o puno na maraming kagamitan o gamit, lalo na nga dito sa atin sa Pilipinas. Ito ay mainam na gamit sa paggawa ng mga tahanan bilang pagkain o raw material products na sadyang makabuluhan at in demand. Ikaw, nakatikim ka na ba ng pagkain buhat sa kawayan? Kung oo, ay iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. Subalit batid mo rin ba na ang punong ito o ang halamang kawayan ay nagtataglay ng 5 o higit pang mga gamit o bertud at mutya? Iyan ang iisa-isahin natin. Ano ang mga taglay nitong bisa at papaano nga ba ito gamitin? Una, bato na makukuha sa loob ng puno ng kawayan. Bibihira ka lamang makasumpong o makahanap nito, sapagkat ang pinagpala lamang ang makasusumpong nito o kung kusa itong ipagkaloob sa iyo. Isang bato na nasa loob ng buyos ng kawayan. Ito ay mainam na pampaswerte at pangkalahatang gamit. Mainam din itong pang-akit at magbibigay ng biyaya at swerte sa iyong kabuhayan. Hindi na nito kinakailangan pa ng dasal
basta't ibalot lamang sa pulang tela at parating dalhin saan man magpunta o ilagay sa loob ng inyong tindahan. Pangalawa, kawayan na may salubong na sanga sa kanyang bukluran. Ito naman ay isang malakas na pampaswerte sa mga negosyo. Ipwesto lamang ito sa pintuan ng tindahan at tiyak na dadagsain na kayo ng mga customers. Pangatlo, libon na kawayan. Libon na kawayan o kawayang walang butas. Ito man ay isang pangkalahatang gamit at proteksyon. Maaari itong ilaman sa baon na walang mata bilang mutya ng lupa, na magiging mainam namang tagabulag. Pang-apat, mutya ng labong ng kawayan. Ang mutya ng labong ng kawayan ay isang uri ng bato na animoy hugis labong ng kawayan. Kadalasang nakukuha ito sa mga puno ng kawayan sa anyo ng isang animoy labong nito. Isang labong na naging bato sa hindi maipaliwanag na misteryo ng kalikasan. Kung magkakameron ka nito ay mainam naman ito sa mga sugal, negosyo at bilang pampaswerte. Isang mutya na mabisang pampaamo o pampalubag ng loob. Pinaniniwalaan ding mainam itong proteksyon kung ikaw ay nasa katubigan. Pang-5, bulaklak ng kawayan. Ang kawayan ay bibihira lamang kung mamulaklak. Kaya naman, ang bulaklak nito ay ginagamit na pampaswerte sa mga tindahan. Ito ay pang-akit rin sa pera at isang mabisang lucky charm. Minsan ay ginagamit rin ito sa trabaho bilang good luck at pampabait o pampaamo sa inyong boss. Ilagay lamang ito sa lagayan ng benta sa tindahan o sa inyong wallet o sa bulsa man. Ikaw, alin sa mga nabanggit ko ang nais mo? O may ilan ka na nga sa mga nabanggit ko. Ngunit parati pa ring tandaan, ang mga ito ay pawang gabay at tulong lamang buhat sa kapangyarihan ng kalikasan. Subalit ang Diyos pa rin ang dapat nating kapitan at sandalan para sa mga swerte at magandang kapalaran. Gabi, mayroon nga bang mutya? Hello, what's up? Your best here. Sa video na ito ay pag-usapan natin ang halamang gabi at ang sinasabing tinataglay nitong mutya. Ang gabi ay isang halamang ugat na kadalasang isinasahog sa maraming putahe. Isa ito sa pinakamahalagang halamang ugat sa ating bansa. Sa katunayan, pangatlo ang gabi sa hanay ng mga halamang ugat na itinatanim dito sa atin. Sadyang mahalaga ang bawat parte ng halamang ito. Ang dahon at tangkay bilang gulay gaya ng kilang putahe na laing. Ang lamang ugat naman ito ay maaring gawing harina para sa paggawa ng sopas, biskwit, tinapay at sari-saring inumin at puding. Ito ay madaling matunaw kaya inirerekomendang sangkap sa pagkain ng mga sanggol. Bukod pa rito ay marami ring benepisyong medikal ang halamang gabi. Maaari nitong pababain ang lagnat at alisin ang pananakit ng kagat ng insekto sa pamamagitan ng katas ng dahon nito. Ang halamang ito ay may katamtamang taas, may malalapad at hugis pusong mga dahon na kadalasang tumutubo sa kahit anong uri ng lupa. Subalit sinasabi ng mga matatanda na mayroon din daw itong tinataglay na mutya. Mutya na kapag nakuha mo ay magkakaroon ka ng kapangyarihan para hindi mabasa ng ulan. Kung mapapansin ay dumudulas lamang ang ulan o tubig sa mga dahon nito at hindi nababasa. Kaya naman sinasabing kapag nakuha mo ang mutya nito ay ganun din ang kakayahan na tataglayin mo. Pangontra din di umano ito sa mga gawang demonyo at hindi katatablan ng matutulis o ng mga nakasusugat na bagay gaya ng itak. Hindi rin tatalab sa iyo ang kulam kung merong kanito. Pero papaano nga ba ito makukuha? Ano ang mga dapat gawin upang malaman kung tunay nga ba ang nakuhang mutya? Mayroong dalawang klase ng gabi, iyong mga malaki at iyong maliliit. At ang mga maliliit ang nagtataglay ng mutya.
Ang hitsura ng mutyang ito ay isang bato, kahugis ng bungang ugat ng gabi. Ngunit hindi ito basta-basta nakukuha. At kahit pa nga ilang puno ng gabi ang iyong bunutin, kung hindi ka daw pagkakalooban ng kalikasan, ay hindi ka makakakuha nito. Pili lamang ang pinagkakalooban nito. Kung makakakuha ka man, ay ibabad lamang ito sa katas ng kalamansi. At kung ito ay bumula o gumalaw, ay tunay ang mutya na iyong nakuha. At kung sakali namang magkameron ka nito, ay huwag na huwag mo daw itong gamitin sa masama kung ayaw mong doble pa ang balik nito sa iyo. Prutas na langka, nagtataglay rin daw ng mutya. Hello, what's up? Your best here. Sa video na ito ay pag-usapan natin ang isang natatanging mutya na makukuha raw sa langka. At kung mahilig kang kumain ng prutas na ito, ay tiyak na ang videong ito ay para sa iyo. Ang jackfruit o Artocarpus heterophyllus na mas kilala sa atin sa tawag na langka ay nabibilang raw sa mga puno na namumunga sa kanilang katawan o sanga gaya ng breadfruit at mulberry. Ito ay pinaniniwalaang nagmula sa India at sa mga kagubatan ng Malaysia. Madalas tumutubo ang langka sa mga tropikal na bansa o rehiyon. Ang langka rin ang siyang puno na namumunga ng pinakamalaking prutas sa lahat. Alam nyo ba na ang langka pala ay may kakayahang mamunga ng 200 hanggang 500 piraso sa loob ng isang taon. Ang langka rin ay kilala dahil sa matamis at mahalimuyak nitong prutas tuwing nahihinog. At ito rin ang pambansang prutas ng bansang Bangladesh at Sri Lanka. Kadalasan itong ginagamit sa mga Asian cuisine, hinog man o hilaw nitong bunga. Ang pagkain rin ng hinog na langka ay maraming mga magandang dulot sa ating kalusugan, sapagkat mayaman ito sa mga bitamina at mineral at antioxidants na nakakatulong upang makaiwas sa mga pagkakaroon ng mga cancer cells. Alam nyo rin ba na tayo palang mga Pilipino ang unang nagpakilala ng langka sa bansang Guam na bahagi ng Spanish Empire? At maging sa mga matandang paniniwala o sa mga paniniwala ng mga antingero, ang langka raw ay nagtataglay ng isang natatanging bato o mutya na buto na kapag iyong nakuha ay tiyak na magbibigay sa iyo ng magandang swerte. Ang mutya ng langka ay mabisang pangontra raw sa mga malas, sumpa at upang walang sinuman ang mag-isip sa iyo ng masama. Ang mutyang ito rin ay nagagamit ng mga nagpapaanak sa mga probinsya gaya ng hilot. Mas mapapadali raw ang pagluwal ng bata kung ipapasubo sa malapit ng mga anak ang batong ito. Nagtataglay rin ito ng labis na swerte at halimuyak na pang-akit upang dagsain ang anumang negosyong meron ka. At higit sa lahat, ay maraming kalalakihan ang nagnanais na magkaroon ng mutyang ito, sapagkat ito ay isang panghalina. Magiging lapitin ka raw ng mga babae o kung babae naman ay magiging ligawin ka o lapitin ng mga lalaki. Gaya ng masarap na amoy ng langka, ay tiyak na parati ka raw pagkakaguluhan. Napakaganda ng mutyang ito, di ba? Subalit lagi daw itong pakaingatan at huwag ipagyayabang. Gusto mo rin ba ng mutyang ito ng langka? Tandaan na anumang powers, anting-anting o kapangyarihan ang mapasa atin ay tiyak na nagbibigay din ito ng matinding responsibilidad na sa tuwi na ay di dapat abusuhin. Mahilig ka rin bang kumain ng gulay na kalabasa? O squash sa Ingles? Ang kalabasa ay nabibilang sa pamilya ng halamang gumagapang na Cucurbitaceae o gourd family na kinabibilangan din ng pumpkin, zucchini at iba pa.
mayroong halos 965 species ng kukurbita sa buong mundo. Ang kalabasa ay kadalasang ginagawang sangkap na gulay at iba pang putahe. At maging ang mga buto nito ay nakakain rin. Gayun din ang talbos o batang dahon at ang bulaklak nito. Alam mo ba na ang pinakamalaking kalabasa na naitala sa kasaysayan ay umabot pala ng 2,118 pounds o 960.7 kilos ang bigat at matatagpuan sa Warren, Rhode Island. Subalit maliban sa mga benepisyong pangkalusugan na dulot ng gulay na kalabasa, ay mayroon din daw itong taglay na kakaibang bertud, na ayon sa ilang antingero, ito ay magdadala raw ng swerte at gaan sa kabuhayan kung mapasa kamay mo. Kaya naman naglipa na nga sa Facebook at internet ang iba-ibang bersyon nito. May ilan ring nagsasabi na ito ay mainam na panghalina o pang-akit sa mga kababaihan man o sa negosyo. At iyan ang dapat nating iwasan. Sapagkat dahil sa hirap ng buhay ngayon, ang ilan ay napapasubo na sa pagbili o paggamit ng mga sinasabing mutya raw buhat sa kalabasa. Subalit, mayroon nga ba talagang mutya ang gulay na kalabasa? Wala pong mutya ang kalabasa. Subalit, may isang parte o bahagi ng gulay na ito na kapag iyo itong kinuha at pinatuyo ay pinaniniwala ang isang mainam na gamit o pangontra, subalit ito ay hindi isang uri ng mutya. Ang pinakabahagi ng tangkay ng kalabasa na nag-uugnay sa katawan at bunga nito na animoy hugis bulaklak ang tinutukoy ko. Ang bahaging ito ng kalabasa ay maaaring ihiwalay at patuyuin sa ilalim ng sikat ng araw at buwan. Kapag ito ay natuyo na ay maaari itong gawing kwintas at maaaring isuot sa mga baby o sanggol o maging sa mga matatanda. Ang bagay na ito ay aprobadong nagtataboy ng mga sakit na maaaring dumapo sa katawan ng sanggol. Mainam din itong pangontra sa mga palipad hangin o usog o balis kung tawagin. Ang pangontrang ito ay maaari mong gawin kahit sa inyong bahay lamang at hindi mo na kailangan pang bilhin online. Isang pananggalang na bigay ng kalikasan at kahit sino ay maaaring makinabang. Nga lamang kung ito ay iyong pinaniniwalaan. Subalit wala naman sigurong mawawala kung iyo itong subukan. Ang mahalaga ay huwag tayong makakalimot na tumawag sa may kapal. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot. Lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV. Dito yan sa Best TV. Dito yan sa Best TV. Sapagkat lamang ang laki may alam. Dito yan sa Best TV. Tara bes, sabay-sabay tayo na matuto. Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak sa linan ng panibagong dunong. Mga bagay na sa buhay ay makakatulong.